Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman tayo mga brad sa ating bagong site. May papakita lang ako sa inyo na mga sign at pag-decode ng tamang pag-decode. Dito tayo, right side. Dito ang sikatan ng araw at dito ang nakaharap ako sa araw. Right side ito. Ayan. Parang Y na nakabaliktad, nakahiga. Ayan. At ito ang may dot dito. Ito ang kanyang arrow. Tinuturo niya ang butas na ito, spoke. At alam niyo ba guys na ang ganyang mga butas ay bato ang tinuturo ng ganitong mga butas. Isang malaking bato, parang hinati. Hanapin natin guys yung batong sinasabi ko na napakalaking bato. At bihira talaga makita ang napakalaking bato ay hinati nila sa tatlo. Ayan. Ito guys, bago naming diskubrihan. Ayan. Dito sa kaliwang bahagi ng bato, may nakita kaming sign. Tatlong butas. Ayan. Tatlong butas. At may maliit na dot. Dito may arrow. Meron ding maliit na dot. At ang ibig sabihin niyan mga brad ay dalawang deposito. Meron sa ditong harap ng batong ito at meron din sa kaliwang batong ito, o right side na batong ito. Ito guys, ang ibig sabihin ng tatlong spoke na yan ay tatlong bato. Hanapin natin ang tatlong batong sinasabi ng sign. Yan, dito tayo. Yan, napakalaking bato. Ayan, dalawang bato at dito ang isang bato na hinati nila sa tatlo. Ayan, malaking bato. Ito ang isa. At pabalik tayo sa harapan ito. Ayan. Ang ibig sabihin yan mga brad, may dalawang deposit. Itong dot na ito ay sinasabi niya na nasa harapan mismo ng isang batong ito ang deposito. At may tinuturo pang isang deposito ang araw ito. At dito ang sinasabi niyang deposito. Ayan. At sa kaliwang at dito sa kabila mga bro, mayroong bato kasama sa tatlong bato. May sign din dito. Ayan, may tatlong butas dito. Ayan. At merong straight line na tinuturo niya ang tatlong butas na ito. Ayan, triangulation. At sa tatlong batong ito may mga deposito pa dito at dito. Ito guys ay itong sign na ito nakaturo siya dito sa
hati sa gitna. At ang gilid ng hati, mayroon ding deposito. Possible, mayroon sa ilalim nito. At ang sinasabi guys na nasa harap ng tatlong bato, ayan, meron ditong measurement nasa harap. Usually kung tayo mga treasure hunter, dito tayo sa nagtuturo talaga, dito sa harap ng bato, tinuturo ng arong katabi ng bato. Pero usually guys, ang mga Hapon di talaga nagtuturo ng tamang direksyon. Nililigaw nila ang mga treasure hunter para hindi makuha ang mga kayamanang binaon sa Pilipinas. At ito guys, dito tayo may measurement na binigay ang mga Japanese. Ito ang pinaka-importante sa lahat ng mga treasure hunter na malalaman. Ayan, ito ang deposito at ito ang measurement. Ayan, kung may mga lens kayo na ginagamit na para maklaro nyo ang ganitong mga guhit, yun ang gamitin nyo. Pero may ginuhit ako dito guys na para lubos nyong maintindihan. Ayan, ayan, 5 straight line na guhit. Ang ipinapahiwatig dito ay 5 meters galing sa batong ito, 5 meters. Yan, doon tayo, sinukat na namin ito kanina. Ito 5 meters, nilagyan namin ng kahoy. Digging spot 5 meters dyan. Hindi talaga sa harap ng bato, may distance ya, harap din pero may distance na 5 meters. Yun ang exact location ng digging spot. At may tinuturo ang arong ito mga bro, ang katabing batong ito meron din daw na deposito. Ito ang sinasabi ko, tatlong bato. Nagtuturo din siya kung saan ang direksyon ng deposito. At dito sa ibaba, katabi nitong arrow na nakaturo dito sa hati, meron ding arrow mga bro, ayan, na nagtuturo ng direksyon, dalawang direksyon, magkatabi lang. At may straight line dito. At dito sa ibabaw ng straight line, may sinasabing measurement, iba, hindi na guhit. Ito ay dot, tatlo. Measurement ang sinasabi na ang layo galing sa batong ito ay 3 meters. 3 meters galing sa batong ito. Ayan, dito 3 meters sa puno. Ayan, dito ang tamang digging spot sa ikalawang deposito. Para lubos ninyong maintindihan mga kabro, itong tatlong butas na ito, sinasabi kong bato, hanapin natin nasa right side doon para maintindihan natin, katabi ng Y na nakabaliktad. Ayan, ilang meters, mga target ko lang mga 10 meters galing sa malaking bato. Ayan, hindi pa nagalaw ang areang ito, wala pang mga treasure hunter na naghukay. Ayan, ito ang sinasabi ko mga brad. Ayan, itong batong ito, isa,
At dito naman sa batong ito na may hati sa gitna, ayan, may hati sa gitna. Ayan. At ang ikatlong bato, ayun mga kabrad, isa, dalawa, at tatlo, may hati. Yan, galing dito sa hati, ito ang tinutukoy ng tatlong dot doon sa malaking bato. Doon. May galing sa, may tinatarget siyang isa pang bato. Galing sa hati ng batong ito. Ayan. Punta tayo mga 5 meters galing dito. Balik tayo sa dinadaanan natin. Ayan. Dito sa batong ito ang pinupuntarya ng may hati na bato. Doon. Ayan. At dito siya tatama. Ito sa may hati din na bato. Ayan. Ayan. At may sinasabing deposit na ina-target ng bato. At kung makapansin natin mga bro, itong batong ito sadya talagang hinati. Ang nagsasabi na tinuturo niya ang deposito na tinuturo ng tatlong bato dito dun sa likod ko. Ayan, twinters ito patungo doon sa sinasabi kong 3 meters na distance sa galing sa bato na hinati na malaking bato. Ayan, straight talaga siya ang formation mga brad. Ayan, dito siya tumatama ang 3 meters patungo sa napakalaking bato. Ayan, 3 meters galing dito nandoon. Yan, niremap na natin. Kahit walang kumpas mga bro, kaya mong matukoy ang exact location basta nakasentro ka lang sa araw. 6 o'clock in the morning, gamitin mo lang ang clock compass. Kung wala kang kumpas, 6 o'clock in the morning, 9 o'clock, 12 o'clock, and 3 o'clock. Yan ang tinatawag na clock compass. At yan mga kabro, sa treasure hunting, ito ay partially decoding lang. Kung wala sa tinatarget kong measurement, ito ay ang lahat ng mga treasure hunter ay lagi naman gumagamit ng trials and error. Pwede ang isang sitwasyon na ito, ayan, kung para makasigurado, open cut ang gawin natin. At yan ang pamamaraan na matukoy natin ang exact location ng nakatagong yaman dito sa Pilipinas. At yan naman mga brother, ang lahat ng mga kayamanan dito, kahit wala tayong ipapakita na mga nahukay natin, dahil mga sign ang ating ipinapakita, literal naman talaga na ang mga treasure hunter ay hindi naman talaga ipinapublic ang kanilang nakukuha. At itong sign ay isa itong konfirmasyon na totoo talaga ang Yamashita treasure. Sa hindi naniniwala,
nasa kanila na yun, at wala na tayong magawa. At yan naman mga bro, laging magdasal sa mga gagawin nating mga treasure paghukay, dahil sobrang napakadelikado, at ito ay maraming mga patibong tulad ng mga lason, mga stone trap, mga water trap, mga bomba, at ano pang mga delikado na nasa ating mga hukay. At yan mga bro, sana mag-subscribe kayo sa channel ko, Golden Philippines Treasure Uncode. Maraming salamat. Magdasal tayo sa may kapal mga brother, na sana for the guidance of the Lord and His light of Holy Spirit, makita natin ang mga imposibleng kayamanan na ating hinahanap. At yan, salamat. Magandang araw sa ating